Hello mga mamis! Today papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng aking DIY money box or kung paano ako mag-prepare ng roll money para dun sa aking money cake. So, ever since na gumawa ako ng money cake, talagang nasanay ako na may box siya sa loob. Money box siya sa loob. Hindi pa ako nakakagawa ng money cake na yung money cake na merong tusok lang siya ng straw tapos papaikutin siya doon. Hindi ko pa siya na-try. So far, ito kasi medyo gamay ko na kumbaga ito kasi. And so far, wala naman nag-fail sa lahat ng ginawa kong ganito. So, ayan na nga. Buti na lang ito, 26 pieces lang itong bills na ito. Ang ginagawa ko nga pala, let's say magbayad sa akin si customer, talagang sa kanila manggagaling yung pera. Hindi ako nag-aabono since may hirap na obligasyon nila yun let's say 100,000 yan, hindi ko kaya mag-abono sa ganyan. So, sa kanila dapat manggaling yun. Huwag kayong pumayag na na abono muna, tapos pag kapag pag di-deliver sa kanalang i-offset or papalitan, wag ganun. Unless, personal siguro ninyong kakilala, then it's up to you. Pero as much as possible, payment, kung ano yung ilalagay sa loob, dapat sa kanila manggaling. Either bank transfer yan siya, tapos kayo yung magpapabills or sa kanila mismo nanggaling. Pero ako kasi ita-transfer nila sa bank or kundi sa GCash, tapos hihingin ko sa kanila kung ilan yung kailangan na i-break na na amount. So, maximum 50 bills, kadalasan yung inaalaw ko lang sa money cake ko. Ang size nga pala ng money cake ko is 8x4 lang. So, ayan, hindi ako nag-accept ng smaller than 8x4. Kasi nga, medyo, siya, hassle kaya may box ako sa loob, baka mabitak kapag maliit Pag roll lang siguro, then possible na small size. Pero so far, fixed talaga 8x4, hindi, ayun lang, hindi ako pumapayag na mas maliit. So, yan na nga, naisilid ko na lahat yung yung pera sa loob, and then nilagyan ko na siya ng tape, lahat. Tapos, kung mapapansin niyo, pinapapalitan ko nga pala yung bills na yan sa bank. Kaya maganda siya kasi malutong pa talaga siya. And then, yung serial ba or series number, basta ganun, magkakasunod-sunod din siya. So, ang arrangement ko din dyan sa cake na yan, kapag magkakasunod-sunod yung number, then magkakasunod-sunod ko din siya talaga ini-insert sa loob ng papel. Wala siyang salit-salit para mas, kumbaga, maaliwalas talaga siya tingnan. Ganun. Tapos, pagka, let's say, bills na ako sa bangko, inaano ko yan siya, sinesend ko kay client, ito yung serial number or yung numbers ng pera na ilalagay ko sa loob para may reference sila. So, ayan na, ni-roll ko na siya ng ganyan. Tapos, pinipilipit ko yan siya hanggang doon sa pinaka maliit na size yan. Kadalasan, nasa 2.5, basta sa ganun siya naglalaro. 2, tapos 2.5 by 3.5 yung nagiging size ng pera na yan. Depende sa plastic kasi may mga plastic ako nabibili minsan sobrang nipis niya hindi siya ganun kaganda. Pero iyang Calypso yata yung brand na yan. Maganda siya, makapal, matibay. Ayun lang, sobrang laki ng ng roll niya kapag pag inikot mo na siya. Tapos, ayan nga pala, ang ginagamit ko para sa money box ay folder lang siya. Yung mga folder na yan, hindi yan siya gamit ha. And I'll make sure na malinis talaga yan siya. Hindi yung may kung anik-anik na mark. Siyempre, ilalagay yan sa loob ng cake. And ako mismo ayaw ko nang may mga mancha or dirt talaga yung pag may ginagawa ko. Kaya ayaw ko din na ganun yung ibibigay ko sa client na kahit sabihin natin na hindi pa nagamit yung folder na yan, pero kung may mancha-mancha yan, I don't like it din. So, hindi ko siya ginagawa din sa client ganun since ayaw ko nang may dumi yung aking mga mga folder. Tapos yan, hindi ko siya sulatan nga pala ng pen or ng pencil. Ang pinangmamark ko lang or any sharp objects, kagaya ng mga mga tools ko na yan. Tapos, ayan, i-fold ko na siya ng ganyan. Palatandaan lang, markings lang talaga para walang mancha yung aking box. Maaliwalas tignan sa mata. Sabay, ayan. So, ginugupit ko na siya. 4. Ang size nga pala nito, parang 2 inches by 2, tapos by 3.5. Nasa ganun yan siya. Tapos, ayan, i-fold mo lang siya sa gilid. Very simple lang naman yung yung box. As in, ma-shape mo lang talaga siya na parang loose ba yung iikutan ng ng money roll. Wala siyang abala. Tapos yung doon sa pinakabibig niyan,
nilalagyan ko yan siya ng konting awang para mas maluwag pag binunot yung pera, ganun. Tapos, pag nagawa ko na siya, ititest ko muna siya na pag hinugot ba, walang sabit. I'll make sure na lahat ng pinagdugtungan ng pera ay nakaano talaga siya. Naka-tape. Tapos, ayan, yung sa pinakabunganga na ng dulo ng pera, ay yung unang huhugutin, fino-fold ko siya, then nilalagyan ko siya ng sticker. Dati logo ko yung nilalagay ko, tapos parang na itong huli, sabi ko parang hindi ata kaaya-aya na nagbebenta ako ng cake, tapos pag umang nila nakikita yung logo ko. Kaya, yung thank you na lang yung nilalagay ko, para naman hindi masyadong, parang, basta ganun. Tapos yan, yung nasa ulo niyan, parang pinakapihitan niya, ginupit ko din lang yan siya na part ng sa folder, para may patigas siya. Tapos, kapag naglalagay ng tape na ganyan, make sure na dinikit nyo siya na maigi, walang nakaawang, walang nakaangat, para hindi siya, sumabit. Tapos yan, paper straw lang siya. Yung paper straw ko, kadalasan yan sinusunod ko kung ano yung kulay ng team or kung ano yung bagay doon sa team. Tapos, nilalagyan ko yan siya ng tape, and then, tinitape ko siya ng maigi, basta ganun siya kabilaan, hanggang sa pinakataas na nakakapit mismo dyan sa straw. Bali, yung tape na yun na yung pinaka magiging kapit niya. Pag hinugot, at least hindi siya ganun masisira. Tapos ko na nga yan siya ilagay sa loob. So, binabalutan ko siya ng tape palibot ng box, para kahit pa paano sakali mang mabasa siya or mag-absorb siya ng moisture or anything, hindi ganun madumihan yung box, at saka hindi siya ganun lumambol, since lang siya, made from folder. Tapos, so, yan na nga, make sure ko na binabalutan ko siya ng maigi talaga. Pero, syempre, yung sa pinakalabasan niya, hindi ko yan siya nilalagyan kay, sasabit kasi yan siya pag hinugot, since madikit siya. So, after that, susunod, binabalot ko na siya dito sa cling wrap, pang finale pa din siya. So, para kahit pa paano, doble yung kanyang protection talaga. So, ganyan. In case maka-encounter tayo na medyo maselan talaga si customer, na feeling nila is madumi pa din talaga yun sa ganyan, then, pwede natin i-suggest na siguro may iba pang way para surprise nila si customer kung sa tingin nila madumi yung money cake or money box na ganyan. Either, hindi na lang siya money cake, siguro yung i-surprise nila. Pwede yung regular cake na lang, or hindi kaya, pwede naman si money cake siya, tapos ilalagay yan sa dummy cake na lang. Pero kaya lang, either magiging 2-tier siya, kasi parang hindi naman yata maganda na money cake lang siya, tapos siya, dummy lang yung cake. Mas maganda pa din na may edible cake pa din siya. Ito lang, yung pinaka money box niya, siguro mas mainim na ilalagay niya na lang doon sa dummy cake kung talaga maselan siya. And then, kapag hindi ko pa siya nilalagay sa cake, nilalagay ko yan siya sa malinis na plastic, para kahit pa paano hindi siya makontaminate. So, yun lang mga mamis. Paalam, ciao!